Isa po mapagpalang umaga sa inyong lahat. Purihin natin ang Panginoon. So live na live po tayo. 5th Sunday in Ordinary Time. Batiin po muna natin ang bagong obispo ng Diocese of San Jose, Nueva Ecija, Most Reverend Bishop Samuel Agcaracar, SBD-DD, na itinalaga noong Biyernes bilang bagong obispo ng nasabing Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Napakaganda rin po ang mensahe sa homilia ng ating Most Reverend Archbishop Soc Villegas. At natutuwa ako ng pag-uwi. Hindi nyo na itatanong. Kasama ko yung dalawang classmates kong obispo, si Bishop Pabs Tagura, SBD-DD, and si Bishop Bay Marquez. Kaya ipagdasal po natin ang lahat ng ating mga obispo. At ipagdasal din naman po natin ang mga naging biktima ng Typhoon Basyang. Malawak, no? Visayas and Mindanao, lalo dyan sa Mindanao. Grabe na po ang climate change. Nakadalawang bagyo na tayo. Ngayong Pebrero, hindi nangyayari noon yan. Ngayon, nangyayari po. Kaya patuloy tayong manalangin. Lalong-lalo na itong pagbabago ng klima, hindi lamang sa Pilipinas, bagkot sa buong mundo. At nasabi ko na nga po, purihin natin ang Panginoon. Live na live po tayo dito sa ating ABS-CBN channel. Purihin natin ang Panginoon. 20 years ago, we had our first mass here at ABS-CBN. Wala pa tong chapel na ito. Nasa mga studio tayo noon, no? At ang bilis po ng panahon, ipagdasal po natin, isa sa mga 3 pari na nag-umpisa ng Healing Eucharist at ang unang naging producer at under ng kanyang MCFI, we pray for the eternal repose of the soul of Father Isabelo Bel San Luis, SBD. At ang kasama po natin, dalawa pa kami ni Father Jerry Orbus, at nananatili pong nandito, naghahasik ng mabuting balita, at nagkaroon din po tayo ng ating spiritual family. Kung meron tayong Healing Eucharist Incorporated, mayroon tayong The Healing Eucharist TV Mass every Sunday. Meron din tayong HELPC, The Healing Eucharist Loving Prayer Partners Community. Ay nandyan po ang mga HELPC members. Kaya purihin natin ang Panginoon. So with that, atin po ngayong pagnilay-nilayan ang Ebanghelyo, Matthew 5. Ito po ay bahagi ng malaking Sermon on the Mount, o sa Tagalog, Aral sa Bundok. Kaya napakaganda, 2,000 plus years ago, ito ang tinuturing na napakagandang sermon ng ating Panginoong Hesukristo. At ano ang turo ng ating Panginoong Jesus dito sa Sermon on the Mount? At salamat din kay Sister Rose sa ating mga Creative Travel House na napuntahan natin ilang beses ang lugar na yon, yung Holy Land. So ang pundasyong turo ni Jesus tungkol sa pamumuhay sa kaharian na nagbubukas sa pamagitan ng mga beatitudes o mga mapapalad. Pakisabi nga sa katabi, mapalad ka. Ayan, no? Sino ito mapapalad? So ang mga pagpapala para sa mga may mababang loob, maamo, mahabagin, mapagpayapa, at mga pinag-uusig na nagtutukoy kung sino ang mga kabilang sa kaharian ng Diyos. These are the blessings of the Beatitudes. Kaya kung ating hihimay-himayin, tingnan po natin, ano ba yung Jesus' Beatitudes? Ano yung mga mapapalad na sinasabi ng ating Panginoon? Tumbukin muna natin, ano ba yung kahalagahan ng Beatitudes? Ano are or what is the significance of the Beatitudes? Ang sabi po dito, yung kabuuan, the Beatitudes of Jesus, the most concise summary of the spiritual life of humanity. Anong ibig sabihin? Hindi lang ito para sa mga Katoliko, sa mga Kristiyano, but sa buong katauhan na nananahan sa daigdig. Siyempre, bilang Katoliko, Kristiyano, kaya nga concise summary of the spiritual life,
The purpose of the Beatitudes is to inspire. Ito na. Yung mga tagasunod, pakisabi nga sa katabi, ikaw yan. Yan. Ako yan. Tayo yan. To inspire Christians, to inspire Catholics, to live according to the traits Jesus describes. Ang ganda. Ano ba yung katangian na gusto ni Jesus sa atin bilang kanyang tagasunod? Ano ang purpose? To inspire all Christians, Catholics, to live according to the traits of Jesus, of our Lord Jesus Christ, what He describes. Ano yung summary ng teaching or teachings of the Beatitudes? Ito na po yung summary. Sino-sino raw yun? Meek and merciful, pure and righteous, peacemaker, hunger and thirst for justice or for truth. Lalo na ngayon, ano ba talaga kuya? Ano ba talaga ate? Ano nga ba talaga ang katotohanan? Ilang buwan na. Di ba? Sino-sino nga ba ang sangkot? Ayun. At ito ngayon, kung mayroong summary of teachings, iba'y ang ganda po. Ano naman yung summary of blessings? Dalawa lang ang blessings. Para to sum it up, una, yung to possess the earth. Pag ikaw mayroong katangiang nabanggit, you will possess the earth. Ano yung under doon? You will be satisfied. You will be comforted. You will obtain mercy. Yun ang una, possess the earth. Pangalawa, you will inherit the kingdom of heaven. Ang ganda naman yon. Pakisabi nga sa katabi, mamanahin mo ang kaharian ng langit. Ang sarap nun. Ano ang ibig sabihin? You will see God. You will become children of God. Wala ka nang hahanapin. Ano ang biyaya ng mga taong mapapalad? Kanya na ang earth, ang mundo, kanya pa ang langit. Pakisabi sa katabi, sa iyo na ang lahat. Yan, ano? At ganun din, no? Napakaganda. At dito ngayon, iuugnay natin yung Ebanghelyo. This is now where the gospel for today about the salt and the light, we could connect. So ano ngayon ito? So the followers of Jesus are called to be agents of positive influence in the world, reflecting God's light. Ito lang ang ibig sabihin. Pakisabi nga sa katabi, tanungin mo, sino ka nga ba? Yan. Sino ka nga ba bilang tagasunod ni Jesus? Ang sabi ni Jesus Christ, dito sa Beatitudes, lalong-lalo na dito sa salt and light, to be agents of positive influence to your family, to the country, and para sa buong mundo, in the world. At anong gagawin mo? Through our life, through our actions, we will reflect God's light. Amen? Napakaganda. Ito ang buod. Kaya nga, salt and light from Matthew 5:13 to 16. Ang mga tagasunod ni Jesus ay tinatawag na maging instrumento ng mabuting impluwensya sa mundo na sumasalamin sa liwanag ng Diyos. Mabuting impluwensya, liwanag ng Diyos. Yan ang hamon sa ating lahat. So muli, tingnan natin ang Jesus' Beatitudes. Kung atin daw titingnan, ano nga yun? That is what we call the Be Happy Attitudes. Tingnan mo nga yung katabi mo, masaya ba? Ayan. Pag siya ay masaya, ang kanyang attitudes, abay masaya. Kaya yung attitude, yan ang mga sumasalamin sa labas na nagmumula sa loob. Anong pinakamagandang attitude? What are the best attitudes? Kaya may sabi, may best attitudes. Amen? Nako, kapag ikaw may best attitudes, hindi lang bilang tao, bilang Kristiyano, Katoliko, ngayon, pag may asawa ka na, what is the best, no, attitude as a partner? Again, we greet our our bankers, EBP, no, Lito and SBP, Peewee celebrated their 30th wedding anniversary. Paano sila nakatagal? Kasi may best attitude. O, diba? Yan ang kinakailangan. Kaya pakisabi nga sa katabi, kailangan mo yan. Pagkatapos ng best attitudes, dapat magsalamin saan? The two best traits. Aba, mayroon palang two traits. Best traits si Jesus. Ano yon? Number 1, be the salt. Number 2, be the light. Anong ibig sabihin ng be the salt? Ay dapat may lasa. Okay, tanungin uli ang katabi, may asim ba yan? Yan.
ang asim mo, ang lasa mo. Kapag maasim ka, kailangan mo talaga ng alat para kang maasim na mangga. Ang sarap na. Pero walang halong biro, dapat may lasa. Kaya ang asin ay nagpapalasa, amen, nagpapasarap. Yun ang nilalagay. Pag sinabing be the light, dapat meron kang ilaw, meron kang liwanag. Talagang hindi lang nagliliwanag yung maputi mong ipin, nagliliwanag yung maganda mong mukha. So, ano yon? May binibigay na saya. Dahil meron kang may lasa, meron kang ilaw na lumiliwanag, nagbibigay ka ng saya. Kaya tayo ay magbigay saya. Ito ngayon ang mga malalaking tulong ng asin at ilaw. Himay-himayin po natin. So, ano ang gagawin ng pagiging asin natin, pagiging ilaw natin, na ang pinagmumulan ay si Kristo rin. Ito po ang mabuting impluensya sa mundo. The world needs each one of us. Amen? At ano ang dapat natin gawin bilang tagasunod ni Kristo? Maging mabuting impluensya sa mundo. Di ba may sinasabi tayo sa mga kabataan, BI, bad influence. Kaya ngayon dapat GI, good influence tayo. Mabuting impluensya sa mundo. Palagi po natin sinasabi ito. Una, talakayin natin yung liwanag. We know that there is the reality of darkness. Now, hardcore science discovered these two realities. What are those? Dark matter and dark energy. Dark matter, 25% yan. Dark energy, 75% yan. Pagsamahin mo yung dalawang yan, 95% yan. Kadiliman, 95%. Bakit tayo masyadong nega? Because of this. At mayroon mang pinag-aralan nga, lagi ko na rin binabahagi, through neuroscience, and the Dr. Luz is here, kaya yung behavior natin, naapektuhan because of ito naman ang na-research. We process 60,000 thoughts. 90% of those thoughts paulit-ulit, and 85% of those thoughts are negative. Kaya ito po, and these two, dark matter and dark energy, they affect our mind, our feelings, our behavior. No wonder. Kaya ang galaw ng mga kabataan, ang galaw ng tao, inclined to negativity, to darkness. Pero, don't worry, may 5% yung normal matter. At ano ngayon? Ang tanong, pwede ba nating patayin? Can we fight darkness? Kukuha ka ng baril, pagbabaril mo ang darkness. Mag-Andres Bonifacio ka, kukuha ka ng bolo. Nawala ba ang darkness? Hindi. Ano ang sabi? No, we cannot shoot it. We cannot cut it. Hindi mo kayang labanan ang darkness. Ano ang dapat gawin? Ito lang. What is the best way to eliminate, annihilate, mawala ang darkness? Abay, madali lang. Light a candle. Kapag kadiliman, hindi mo yan tatagain, hindi mo babarilin ang kadiliman. Magsindi ka lang ng kandila, may liwanag na. Amen! Switch on the light. Kung electric ang dala mo, edi switch on lang. Lo and behold, darkness is gone. Amen? Kaya kung titingnan natin, anong sabi ni Jesus? I am the light of the world. He that follows me shall not walk in darkness, but shall have light of life. Kaya dumikit, makipag-ugnay tayo sa pinagmumulan ng ilaw, ang ating Panginoong Heso Kristo. Jesus, 2,000 years ago, said, ikaw ay liwanag, and He meant it in a literal way. Now, through science, they were able to count our atoms. Ito na yung lagi kong sinasabi. Ano yon? How many atoms do we have? 7 octillion atoms. 7 plus 27, 0. Ito ang octillion atom sa ating katawan. Anong ibig sabihin? Paulit-ulit kong sinasabi, it could light up the entire Metro Manila for 7 consecutive days. Ganyan ang liwanag sa atin mismo bilang tao. Kaya you are the salt of the earth. You are the light of the world. The words of Jesus,
After 2,000 years, ito pa rin ang sinasabi niya sa atin. Ngayon, February 8, 2026. Kaya punuin natin ang ating mundo through mass media. Hindi lang itong traditional media ng ating TV Mass, ng ating mga broadsheet sa mga newspapers at sa radio, ang Facebook, ang YouTube. At tayo nagpapasalamat, punuin natin ang mundo. Pour on the salt, pour on the light. And we're very grateful to Boss Vic Del Rosario, to Boss Vanna. Ako po ay nakausap sa mga Biba kay Boss Vanna at nakausap ko si Ma'am Cheb at si Sir Bong Duresa. Tinuruan kami anong gagawin sa ating social media para maihasik ang mabuting balita ng ating Panginoon Kristo. Kaya ano ang hamon sa atin? Magbigay lasa, magbigay liwanag, magbigay saya. Ito ang ating misyon, ang asin, ang pinakamaraming gamit na mineral sa ating buhay. Nagpapasarap ng mga niluluto ng mga nanay at lahat ng mga chef. Preservative. Naalala ko ang sharing sa akin noon ni Ado Escudero nung nandoon ng mga Hapon. Anong ginawa nila? Yung mga baka nila, tinatad, paano ma-preserve, nilagyan ng asin, ibinaon sa lupa. Preservative. Pangalawa, likas na pagkayod para sa paglilinis. Yan ang isa sa mga gamit ng asin. At nagpapatuyo at pagbababad, yung marinated. Naku, ang sarap ng pagkain. At nung unang panahon, ang tawag sa salary galing sa asin. Bakit? Asin ang sweldo. Kaya maraming gamit ang asin. At tingnan natin panghuli. Two primary elements of salt. Sodium and chloride. Kung titingnan natin itong dalawang ito, pag ito'y magkahiwalay, ang tawag dyan, deadly, makakamatay. But look when they combine, look at ito na yun, no, sa mga pagkangana sa ng alchemist. Nagiging asin, pinagsama ang sodium ion positive and chloride ion negative, mayroon ka ng asin. Kaya sa buhay, dalawang negatibo, isang positibo, negatibo, pwedeng maging instrumento at magiging asin. So with that, ito ang kahalagaan ng asin at ilaw. Magbigay lasa, magbigay liwanag, magbigay saya sa buong mundo. Kaya sa mga nandito ngayon, ang ating Q&A, feel mo, gets mo, gawin mo. Purihin natin ang Panginoon.